Ang naiidlip na gabi ng bayan ng San Rafael ay biglang binalot ng nakaririnding panaghoy na tila nagmumula sa isang maliit na nilalang. Ang mga nakakarinig ay hindi maiwasan ang paggapang ng kilabot sa katawan. Nagtakip ng tainga ang iba habang ang iba pa ay nag-antanda at nanalangin. Ilang saglit pa, natahimik ang nakakatakot na panaghoy. Ngunit ang may-ari ng pag-iyak na yon ay hindi matahimik. Iniluwa siya ng dilim, isang nilalang na may maliit na sukat, kulubot na balat, halos bilang nahibla ng buhok at mukha na puno ng galit. Isang tiyanak. Luminga siya, inamoy ang paligid at nang may matanaw na biktima, hindi na siya nag-aksaya pa ng segundo. Inatake agad at walang awang sinakmal ang lalaking lasing na walang kalaban-laban. Biglang natikilan si Susie sa pagsisindi ng yosi nang matanaw ang tiyanak na abala sa pangasap sa kanyang biktima. Napaatras si Susie. Nagtago siya sa likod ng drum habang nanginginig sa takot. Habang pinapanood ang tiyanak ay nanariwa sa isip ni Susie ang nakaraan niya. Hindi niya alam noon kung ilang yosi na ang naubos niya kakaisip sa problema. Ilang basyo na rin ng alak ang nakatumba sa mesa at hindi na niya maikubli ang pagkahilo, kaya tumayo na siya at naglakad palabas ng bar. Susuray-suray, kaya naman may mangilan-ngilang kalalakihan na hinarang siya at gustong mag-take advantage sa kalasingan niya. Buti na lang at kaya pa niyang ipagtanggol ang sarili at meron din namang tumulong sa kanya ng mga staff ng bar. Dahil lasing at walang kasama ay pinagpahinga muna siya sa isang VIP room na bakante. Total naman ay suki na siya ng bar na yon. Alam ng may-ari at ng mga staff ang pinagdaraanan niya. Doon sila nagkakilala na naging nobyong si Darren. Doon din sila nag-break. Kung kailan pa naman bitbit niya ang magandang balita sana na dinadala niya ang anak nila. Pero hindi na niya nasabi dahil nakipag-break na sa kanya. Ipinagpalit siya sa ibang babae. Dala ng matinding kalungkutan ay ginawa ni Susie ang lahat para maialis ang sanggol sa sinapupunan niya. Hiningi niya ang tulong ng isang manghihilot na matandang babae. Marunong daw yun. 6 na buwan na rin ang nakalipas, ngunit ang buhay ni Susie ay hungkag pa rin at ang puso niya ay wasak na wasak pa rin. Dumagdag pa ang paniningil ng konsensya niya sa ginawang pagpapalaglag. Halos gabi-gabi niyang napapanaginipan ang sanggol sa isang madilim na sulok. Duguan habang pumapalahaw ng iyak, kaya naman pinarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakalunod sa alak at walang katapusang paghit-hit ng yosi. Sa kasalukuyan, nananatili si Susie sa likod ng drum at natutulala. Naghahanap ng tiyempo na makaalis ng hindi namamalaya ng tiyanak. Ngunit ang tiyanak, naghahanap din pala ng tiyempo na malapitan siya. Maliliit ang hakbang, subalit tiyak ang patutunguhan. Doon sa likod ng drum. Bubulagain na lang ang biktima ay nabulabog pa ng mga hiyaw mula sa grupo ng mga kabataang babae at lalaki na nakakita sa kanya. Kaya naman nabaling ang atensyon niya sa kanila. Sinamantala ni Susie ang pagkakataon para matakasan ang senaryong yon. Mabilis siyang tumalilis mula sa likod ng drum. Nagpatuloy ang pambibiktima ng tiyanak. Hindi maipaliwanag ni Susie kung bakit tila hindi siya mapalagay. Naiisip niya ang tiyanak na para bang may koneksyon sila sa isa't isa. Nang gabing yon, mula sa silid niya ay narinig niya ang sigawan at pagkakagulo sa labas. Mukhang mahinahabol na naman ang tiyanak. Nang lumabas siya para alamin, ay ang tiyanak na pala ang hinahabol ng mga nagro-ronda. Nang makalampas ang mga nagro-ronda, namataan niya ang tiyanak sa likod ng isang puno. Nakasalampak ng upo na tila ba sugatan na at nangihina. Balot ng takot, ngunit may kung anong damdamin ang nagtutulak sa kanya na lapitan ang munting nilalang. Nang medyo nakalapit na siya, nagulat siya nang makita na may malaking balat pala ito sa kamay na tulad ng kanya. Naalala niya ang mahinang sabi ng hilot nung nakuha na ang sanggol sa sinapupunan niya. May balat din daw ang baby sa kamay. Bahagya na lang niya nakita nun dahil nawala na siya ng malay. Biglang tumingin sa kanya ang tiyanak. Muling nanumbalik ang bangis sa muka. Hindi na siya umatras, tila napako ang mga paang hindi siya makagalaw. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa malakas na kutob sa lukso ng dugong kumokontrol sa kanya sa mga sandaling yun. Ipinakita niya sa tiyanak ang kamay nilang may parehong marka. Tahimik lang na naglipat ang tingin ng tiyanak sa mga kamay nila. Walang salita, walang pag-angil. Nang mula sa likuran ay lumabas ang isang matandang babae at manghihilot na may kaalaman din pala sa itim na mahika. Sinigawan ang tiyanak at tinanong kung ano pang hinihintay nito. Bakit hindi papatayin ang babae na nagkait sa kanya ng buhay? Ani Susie, pero hindi ba't siya mismo ang tumulong na mawala ang sanggol sa sinapupunan niya? Sagot naman sa kanya ng matanda, dahil iyon daw ang trabaho niya at ngayon ay masusubukan na niya ang epekto ng itim na kapangyarihan sa paglikha ng munting demonyo sa pamamagitan ng sanggol ni Susie. Muling bumaling ang manghihilot sa tiyanak at inutusang patayin na ang sariling ina. Sumigaw naman si Susie na hindi niya hahayaang gamitin ng mangkukulam ang anak niya sa paghahasik ng lagim. Susugurin niya ang manghihilot, ngunit inunahan na siya ng tiyanak. Ito mismo ang nagpatumba sa matandang hilot. Nang makita naman ni Susie ang sibat na pinalipad ng lalaking isa sa mga nagroronda, ay iniharang niya ang katawan para sagipin ang tiyanak niyang anak. Sa kasamaang palad, bago tuluyang mawalan ng hininga ang manghihilot, ay nagawa pa nitong sakalin ng matatalim niyang kuko ang tiyanak hanggang sa matumba na rin ito. Nang bumagsak ang tiyanak malapit sa nakahandusay ding si Susie, pilit niyang inaabot ang kamay nito at sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahina at munting boses ay binigkas niya ang salitang Mama. Narinig pa iyon ni Susie, kaya't ngumiti siya at sa una ring pagkakataon ay tinawag niya ang tiyanak na anak ko. Lingid sa lahat, ang kaluluwa ni Susie ay bumangon, gayon din ang kaluluwa ng munting sanggol. Kinarga ito ni Susie at nagsimula siyang maglakad. Kung saan man sila tutungo ay sila na lang ang nakakaalam.